pero ako for me 'no, wala naman kayong ginagawa, eh. Alam mo 'tong resolution na 'to nagpapakita lang na kunwari may ginagawa kayo, eh. Oo. 'Di ba? Wala ba kayong mape-present na nagawa niyong batas na umunlad ang buhay ng mga Pilipino? Yung gano'n sana, hindi yung puro pang-ego ninyo, eh. Ano 'to, yung mga ego 'to na measures, eh. Oo, oo. Alam mo yon, Joey? Ego trip na mga measures, pero 'pag tinanong mo sa kanila, meron ba kayong mga papakitang batas na umunlad ang buhay ng mga Pilipino, yung talagang nagkaroon ng impact? Mm. I think it was 2 years ago. Was it 2 years ago? Yung merong pang may drama pa si Browner na may naputulan ng daliri, yung ganyan. Oo, oo, oo. Alam mo kung anong ginagawa ng China ngayon? Ito lang naman ang basa ko, no? Oo. Ginagaya nila yung ugali ng mga Pilipino. Yes. Yes. Oo. Alam mo yung mini-mirror niya It's na actually yung very ugali ng mga Chinese, eh. Pilipino. Hindi kasi ganyan. Alam mo yan na yan. Oo. Kung anong ginawa mo sa'min, yan ang gagawin namin sa'yo. Ano 'to, talagang shots fired 'to, shots fired. This is not even a warning shot. Alam mo, Barilin din kita. ibig sabihin, You ang ibig dare to sabihin escalate niyan, this. Ganun, eh, 'no? Ganun yung inaano dito ng China. You dare to escalate this. Sige, you dare to escalate this. Oo, oo. First muna, mag-comment muna tayo ng wala namang masyadong ano dun, issue dun, eh. I just wanted it to be highlighted. I think yung magandang contribution kahapon nung discussion ni Alan Peter at saka ni Kiko Pangilinan, sobrang ano, he was able to really dismantle yung ano, yung anti-China hirit when you do not agree with them. well, ano naman yan si APC, no? To be fair tayo APC, shout out sa'yo, Senador Alan Peter Cayetano, kasi I really forgot when did we have our meeting in the Philippines. DFA pa siya. I think it was 2018. Mm. I think it was 2018 or DFA pa siya I think nun? it was May 2018. Basta sometime DFA pa siya noon. May kipay na rin ako noon. So maybe that was 2018. Maybe it was 2018 ng May. Oo, nakipag-meeting siya sa akin. Kasi nga, naluloka siya. Kasi nga, di ba sinusulong nila yung joint development with China? This was 2018, mga bakla kayo ng taon. 2026 na. So, sinusulong nga nila yung joint development. Tapos, di ba, ang daming ayaw, ganyan. So, ano ngayon nga? Yung issue ngayon sa South China Sea, ganun pa din. Ano ba, dagulan pa rin? Forever? Yun lang ang gusto nila isulong yung joint development. Tapos ang daming umaangal, tapos sinabi pa niya, may binigay pa siya sa akin, kita mo tong ano na to, itong academic na to. Noong 1999, may sinulat siyang paper, sinusulong niya joint development. Ngayon sinusulang na yung joint development, ayaw niya. Isa na siya sa nangunguna na ayaw. Oo. Baka wala na kasi siyang interest. Itago na lang natin siya sa pangalang J. Batong Bakal. Itago na lang natin siya sa pangalang J. Batong Bakal. Oo, J. Batong Bakal. Oo. No? Sabi ko, talaga? Sabi ko, hindi mo nakapaniwala kay APC. Saka talaga. Tapos pinakita niya sa akin, ito yung paper niya no? Ito nga yung parang, that was a paper that they were using as one of their references. Ng ano ba joint development, ganyan. Sabi ko talaga, natawa talaga ako. Kita mo nga naman sa mga to, mga walang integridad, na hindi mo rin naman masabi, bakit
Bago noon sinusulong mo joint development dahil sinabi mo yan ang magpapatuloy ng peace, ngayon ayaw mo na. Ano yun? Ano magpapatuloy ng peace ngayon? Kung ayaw mo ng joint development. Hindi siya kasali sa joint Nagigets nyo development. ba? Alam mo, Magpapatuloy ang peace kapag kasama sila sa development. Kaya, Diba? kasi nga, pag may peace na, wala nang funding from the US, bati-bati na kayo dyan eh. Ay, General Dynamics, Diyos ko Lord, yung mga ginagawa ninyong mga propaganda laban sa akin, nakakatawa. Alam mo kung paano ko nalaman? Bakla, Google Translate na Tagalog. Oo nga. Totoo. Nagigets mo yung bakit pinagsusundutan ng mga katsaka-tsaka ng mga page? Tapos yung Tagalog, Google Translate na Tagalog. Wala mang ganyang Pilipinong magsalita, yung sobrang diretso. Ang batas na, kinemirot yung Google Translate nga. Google Translate. Kung hindi Google Translate, ChatGPT, ganyan. Tapos puro pa anonymous page. Alam mo, baka na lang talaga meron naman magbigay na naman ng announcement ng ChatGPT na meron silang, hindi katulad kay Inday, yung ginagamit yung ChatGPT para gumawa ng propaganda laban kay Inday. Oo. True. Ayun. Pero di ba, aminin mo, aliw na aliw ka dun sa I think si APC usual. As usual, he was great. Oo. Galing niya dun. Galing niya talaga. Ayun. And anyway, tapos sa sobrang banas ni Kiko Pangilinan, sabi niya, ay sige, hindi na ako mag-interpolate, okay na, hindi ko na i-entertain hindi ko na sasagutin. Hindi ko na sasagutin, nag-give up si Kiko Pangilinan. Nag-give up siya, sige, hindi ko na sasagutin, ganyan. Yung mga tanong mo, wala na, dead man na, hindi ko na sasagutin, sabi ni Kiko Pangilinan. Pinanood ko talaga yung buong 2.5 hours nila na usapan, na bardagulan. Ayun. Swerte ng General Dynamics Hindi, bakit yung pinaglalaban? Inaano ko talaga, bakit yung pinaglalaban si Tariela? Correct. Parang, totoo. Alam mo yung parang, malakas kasi talaga ang hatak ni, kasi nga malakas nga ang backer nga ni Tariela. Backer, oo, correct. So, oo, ang backer ni Tariela, alam mo na kung ano ang backer ni Tariela. So parang syempre, magpapapogi ka. Kaso nga, di ba sino ba mga bumoto dun sa resolution? Ang mga bumoto sa resolution ay sila, Tito Soto, Panfilo Lacson, Zubiri, Erwin Tulfo, Ontiveros, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Loren Ligarda, JV Ejercito, Bam Aquino, Jinggoy Estrada, Lito Lapid, Camille Villar, and Mark Villar. Of course, si doon, pa rin. So, si Pangilinan yung, of course, yung proponent ng resolution. Oo, pero ako, for me, wala naman kayong ginagawa eh. Alam mo, itong resolution na ito, nagpapakita lang na kunwari may ginagawa kayo eh. Oo. Diba? Wala ba kayo mape-present na nagawa niyong batas na umunlad ang buhay ng mga Pilipino? Yung ganun sana, hindi yung puro pang-ego ninyo eh. Yung mga ego to na measures eh. Oo. Alam mo yon, Joey? Ego trip na mga measures, pero pag tinanong mo sa kanila, meron ba kayong mga papakitang batas na umunlad ang buhay ng mga Pilipino? Yung talagang nagkaroon ng impact. Ano sila well, of course, ang pinopromote nila is yung, hindi, ilalaban namin yung Pilipinas yung very shallow idea of loving the country. Jingoist nga yung, hindi, ilalaban namin ng patayan.
ilalaban namin ang patayan ng Pilipinas. Ganun yung ano nila, ganun yung gusto nilang soundbite to the Filipino people na, "Ay hindi, wag kasi tayo kasi yun yung easy, eh. Yun yung madaling argument. But dito matatalo yung mga Pilipino kung hindi ka matiyaga. Kakainin talaga kayo, lalasunin talaga kayo ng mga senador. Kagaya nitong mga senador na pumirma dito sa Senate Resolution number 256. 'Di ba? Na ang naging thrust ng kanilang pagpo-promote dito sa Senate resolution na ito is that kung senador ka at hindi ka pipirma dito, ibig sabihin pro-China ka. And that is just so simplistic and very, very myopic view on how to approach our problem. Ganon. But anyway, sa totoo lang, natutuwa akong panoorin yung bardahan na, yung kung paano tayo tinatrato ng China ngayon. Dahil, earlier today. Ay, correction Oo. correction, hindi yung tayo. Kung paano tinatrato itong mga government sinatariela. Hindi, meron silang reciprocity on the persona non grata. Nakita mo ba yun? Oo. Oo. Alam mo, tawa ko ng tawa. Oo, ako din. Alam mo kung bakit? Oo. Alam mo kung bakit? Pero persona non grata mo kami dyan. Persona non grata mo kami dyan sa Kalayaan Municipality. Okay, edi ipe-persona non grata din namin kayo sa China, sa Hong Kong at Macau. Nakakaloka kasi dito. Kung ikaw, di ba ang kalimitan, aminin ninyo to, ang kalimitan, bago ka mag-apply ng visa papuntang Europe at US, yung may mga pang-visa ba, kailangan mo na meron kang travel history. Kasi nung panahon natin, Joey, no? Nung panahon lang naman natin, ng mga bata-bata pa tayo, ang ginagawa ng mga Pilipino noon, babiyahe muna sila ng Hong Kong para matatakan yung passport. Para meron silang travel history. Kasi yung pinakamura. Pinakamadali, walang visa kasi sa Hong Kong. So ngayon, minus Hong Kong at Macau ka na. So ngayon, mamimili ka na lang, Malaysia. Ay siguro naman mura lang naman pupunta ng Indonesia, Malaysia at Thailand. Southeast Asia siguro. Ewan ko, mura pa ba sa Hong Kong? Mas mura pa rin ba sa Hong Kong or mas mura ng bumiyahe papuntang Thailand, Malaysia or Indonesia? Mas mura na sa Mas mura na sa Southeast Asia. Mas mura na sa Southeast Asia. Mas mura na kasi dati ang pinakamura Hong Kong eh. Pinakamalapit na pinakamura Hong Kong. Kasi naalala ko na nakabiyahe ako ng Hong Kong ng same lang? Same, oo. Same na lang? Kasi dati sa Hong Kong nakakapag 9,000 pesos ako eh. Balikan eh. Cebu Pacific. So ganun na eksena nila. So ngayon, ang nakakaloka kasi dito, alam mo yung nagpaka-petty na talaga yung Chinese embassy. Dito, tsaka yung Bex, yung commensurate lang talaga yung binibigay nila sa atin. Alam mo yun, yung parang, alam mo yun, yung, pitik ka ng pitik ka, o di sige, pipitikin din kita. Ganyan, yung commensurate, yung parang sobrang hindi ka talaga importante na, sige, gagawin ko, basta lahat ng gagawin mo sa akin, gagawin ko sa'yo. Parang ganun yung ganun yung atake ng China. Babardagulin nyo kami. Ganun na yung attitude niya, no? Na, pitikan. Okay, pitikan tayo. Yan ang gusto nyo, no? Ganyan ba gusto nyo? Okay, pitikan tayo. Kasi, that's why I really think that this is the ambassador that they assigned to the Philippines because naka-assign to sa US before eh. So, sanay siya sa bardahan. Na,
Oo, sanay siya sa bardahan, lalo na sa US, grabe, parang every month ata merong anti-China na congressional Mm. resolution. So parang, ano na lang 'to sa kanya, parang, ano na 'to, this is, routine, alam mo yung routine. Tapos Mm. ngayon, kasi nga 'di ba hindi naman kasi pumapalag ang Chinese embassy noon. Tahimik Correct, tahimik lang yung oo. Chinese, embassy, kaya hindi na sila nasanay. Mm. Ngayon lang naman nag-aano, tapos ang nakakaloka pa nito, what's this? They're not going to stop itong mga senador. Alam mo, wala naman silang gustong gawin, eh. Wala naman the Senate really doesn't know anything. Oo. Itong ano lang talaga, pang soundbite at panakip butas sa korupsyon sa gobyerno. Oo. Etong Chinese embassy, yang mga ano nila sa China. So parang wala na, ano na, tapos na kayo. So Mm. parang una, sabi mo umalis ka. Tapos biglang sabi ni Tulfo, pwede naman tayong mag-usap. Ha? Parang Na na naaal okay, ang alam mo nakakaaliw yung nga meron kasi kang parang ang nakakaaliw nga kasi yung the way China would deal with the local with the Philippine politician, nabubuko niya yung inconsistency nung mga ano no, nung mga government officials na 'to. Uh, it started dun sa bardahan na sinimulan ni Tariela. So, tapang kayo o di sige, ganyan-ganyan. Sabi nung Chinese embassy, di kung ano, kung paalisin kami ng presidente ninyo, di aalis kami. Walang problema yan. 'Di ba? O sabihin ng presidente ninyo, layas kami lahat, ganyan. Walang problema yon, sabi ng China. at Sabi ni isasara namin Bongbong, yung Chinese embassy. isasara Nakakaloka namin talaga, Chinese 'no? embassy, 'di Grabe ba? naman, isasara namin yung Chinese embassy. Yan talagang ano, talagang ang hirap hindi mag-root dun sa Chinese embassy, no? Parang, you go, sir. Sige, expose mo pa yung mga putang inang yan. Di ba? Sobrang wala talagang dangal. And then, of course, syempre, si Bongbong Marcos, he cannot afford the Chinese embassy to close in the Philippines. He cannot afford that. That's going to have huge backlash if that would happen. So sabi ngayon ni Huge, ay huge no, repercussions. huge repercussion. Magiging unattractive ang Philippine economy. I'm gonna tell you. Correct. Ayun, Kasi meron kang major economic country na nasarado yung embassy sa'yo. Mm. Pagpapakita nun, ay, tsaka ang bansang to. Mm. Palaaway. Alam mo yun? Ang liit-liit na nga lang, palaaway pa. True. Parang, tsaka naman itong bansang to, kung makaaway, kala mo kaya. Kung makaaway, kala mo naman merong ibubuga. 'Di ba? Madamay Hindi, pa alam kami mo, diyan. may kukwento ko sa Magiging inyo, no? attitude, May kukwento oo, ko sa ganun inyo. magiging attitude May ng kukwento ko sa inyo. sorry. Ganun yung magiging attitude ng ibang bansa eh. Kung kunwari nagsara yung Chinese embassy, ang impression ng ibang bansa, tsaka naman itong bansang to, liit-liit, kala mo kung sino makipag-away. Bala kayo dyan kaysa madami kami. Kaysa madami kami Yeah, sa away exactly. ninyo, mga hindot kayo. 'Di ba? Ano Hindi, kami, may back kukwento ko sa sa inyo. inyo. May kukwento ko sa inyo very it's humiliating and funny at the same time. Naalala niyo yung sa Ayungin Shoal, yung nagkaroon ng bardahan doon. Mm. I think it was 2 years ago. Was it 2 years ago? Yung merong pang, may drama pa si Browner na may naputulan ng daliri, yung ganyan. Oo. So meron kaming kachiga dito ni Ana. Na-dinner lang namin. Alam mo naman, syempre mga taga Southeast Asia, may mga bonding. Meron kaming ka-dinner na diplomat. Tapos
kakalabas lang ng balitang yun, tapos naloloka kami ni Ana. Tapos sinanong namin yung diplomat, oh, kayo ba pag sinabi naman niya nangyayari na, oh my God, nagkaroon ng bardagulan dyan sa Ayungin Shoal, may naputulan ng daliri, ganyan. Ito ba, tapos tinanong namin siya, ito ba pag nauwi ito sa gera, join kayo, ganyan, join ba kayo sa Pilipinas, ganyan. Alam mo, tawa siya ng tawa. Sabi niya, tawa siya ng tawa. Sabi niya, are you insane, bitch? You already lost a thumb and you want to go to war to China? You already Tapos sabi niya, bahala kayo. Sabi niya, no, you're alone. Sabi niya ganyan, you're alone. Sabi niya, ginano niya kami, you're alone on this. We would like to develop with China. You're alone on this. Sorry. Ganyan siya. True. Diyos me. Nakakadiri. Sabi niya talaga, sinabihan talaga niya kami na parang sabi niya, naputulan ka na ng daliri. Gusto mo pag makipaggera? Hindi, naputulan ka na ng daliri. Tapos tinanong pa niya kami, paano naputulan ng daliri? Ganyan. Wala, yung bangka na bangga-bangga lang, ano-anuhan lang yung mga lifeboat. Tapos, lalo pa siya natawa. Akala pa naman niya, naputulan ng daliri dahil nagkabarilan, magkaroon ng action. Sabi niya, kanya imagine, naputulan ka ng daliri dahil labangga-bangga ka ng bangka. Dahil naipit yung naipit humiliating. Humiliating. Tapos binigyan pa yun ng award ni Browner. Tapos naalam niyo binibigyan ng award yung Navy, yung parang hindi siya proud. Hindi siya proud. Naalala niyo yung pinapalabas nga natin yun, di ba? Ano nangyayari? Diyos me, ganun yung itsura niya. But anyway, at dito, itong ginawa ng China nga na to, so sabi dun sa post ng Chinese Embassy Manila, the so-called Kalayaan Municipality Council of the Philippines adopted resolutions in 2023 and 2026, declaring the Chinese ambassador to be a persona non grata in the municipality. Based on the principle of reciprocity, the individuals involved in fabricating the said resolutions are not welcome to enter China, including Hong Kong and Macau. Ayan, 15 sila mga friend. 15 sila. Ano yung witty dito? Of course, yung mga yung principle of reciprocity. Ibig sabihin, kung ano yung i-extend mo sa amin, ganun din yung i-extend namin sa'yo. Usually, yung principle of reciprocity, nangyayari ito doon sa mga transnational application ng mga certain measures. Like for example, yung Data Privacy Act has a transnational transnational application. So meron yung principle of reciprocity. So ibig sabihin kung yung bibigyan mo ng visa, yung application nila ng data privacy rules nila sa ibang bansa. So ikaw, bibigyan mo yung bansa na yun, bibigyan rin nila ng due course yung mga data privacy rules na meron tayo dito. Kasi because of the principle of reciprocity, you extend, you give what you extend to other people, ganon, to other countries, I mean. If I remember it, yung yung intellectual property kinembot, ganyan. Meron din yung may principle of reciprocity rin yon. So ibig sabihin, kapag kunwari yung mga copyrightable works, yung iba pa na kinikilalang intellectual property rights, yung registry ng ibang bansa may be taken into consideration kapag ka magde-decide ka whether or not novel yung yung isang invention or yung isang artwork, yung mga ganyan. Mga ganong channeling, ganyan. So, kumbaga, itong principle of reciprocity na to, yung konsepto talaga yan
Sa foreign relations. Kung anong ginawa mo sa'kin, 'di yun ang gagawin ko sa'yo. Tapos pagka gano'n ang usapan, 'di ibig sabihin, tayo dito, patas-patas tayo dito, ganyan. Anyway, since, yung Kalayaan Municipality, dineclare niyo kami na persona non grata, eh, di ide-declare rin namin itong mga nag-cause nitong mga nitong, resolution na ito noong 2023 at noong 2026, ide-declare din namin kayong persona non grata. Ang daming implication nito kasi lalo na nag-aano na siya ng principle of reciprocity si China, 'no? Kung anong gagawin mo sa'min, yun din gagawin namin sa'yo. Alam mo yan na yan. Oo. Kung anong ginawa mo sa'min, yan ang gagawin namin sa'yo. Ano 'to, talagang shots fired 'to, shots fired. This is not even a warning shot. Alam mo, Barilin din kita. ibig sabihin, You ibig dare to sabihin escalate niyan, this. Ganun no? Ganun yung inaano dito ng China. You dare to escalate this. Sige, you dare to escalate this. Di ba sinabi ko na nga, may sinunod akong post, ewan ko kung nabasa niyo yun, na ang China dumating na sa point na okay na makapagsulian ng kandila. Oo. Alam niyo dumarating ba kayo dun sa point na yon na may kaibigan kayo, tapos ang imbiyerna ka na sa kaibigan mo, tapos bilang dumating ka na sa point na tangina okay na ako makapagsulian ng kandila, ganyan. True. Marami akong ganyang moment, Char. dumating na ako may gano'n na akong moment, no? Siguro sa buong buhay ko, to be honest, ilan ba ako nakagawa ng ganyan? 4 na tao. Oo. Mula pagkabata ko, Apat lang kasi mahaba ang PC ko eh. So, yun yung sasabihin ko sana yung 4 na yun, kaya lang ako pa naman, tapos wala nang balikan yun, Yun na yun. Well, hindi rin naman sila bumalik. So, actually, yung isa pala nagkaroon ng, actually, well, hindi rin naman sila nakipagbalikan, yung 4. So, wala, alam mo yun, no hard feelings. So, no hard feelings. Pero, ayun yun, talagang, ganun ba? Ganyan. Ha? Ang tawag dito, yung kumbaga, nung that's it, pansit na. Nung na-realize mo na, I don't care anymore. So, if they're not going to care, wala ka na rin pake, deadma ka na rin, ganon. Oo, deadman na rin ako. Parang, once na, alam mo yun, parang, kasi yan mabigat. Ang bigat mo, gaganyan ka na lang, ang bigat mo, friend, ganyan. So, mabuti na lang magkasulian ng kandila. Kasi, parang, hindi ko, kaya ko walang kaibigan. Yung tipo, kaya ko walang kaibigan. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo, ganyan. Hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Ganyan ba? Okay, fine. So, kaya ganon. So ngayon, kung kayo ba may naranasan na kayong ganyan sa buhay mo? Ikaw ba, Jo, may naranasan ka na? Ikaw lalo ka na siguro, mabilis ka makipagsulian ng kandila, puta ka. So, actually, hindi ako mabilis makipagsulian ng kandila. Ang tawag dito, parang mahaba rin ng pasensya. Sa totoo, mahaba rin ng pasensya. Pero kasi mapagbigay ako eh. Sobrang mapagbigay ako. Pero when I feel that I abuse and everything, mahaba ang pasensya ko. Pero hindi kasing haba ng pasensya mo. I think you are the mother of pasensya. Okay. Pero yun. You are the mother of pasensya, ganon. alam mo yan, Joey.
Yes, yes, Alam oo. mo yan? Alam mo yan? Mahaba mahaba Anyway, ang pasensya ko pero, pero hindi kasing haba nung sa'yo. okey. In fairness, mahaba rin ang pasensya mo, in fairness sa'yo. Pero Mm. naiikian pa ako, charot. Anyway. Oo. Maano kasi ako, mapagbigay ako. Mapagbigay Anyway, talaga ako. anyway, actually yan ang kaya siguro maiksi yung pasensya mo kasi ano ka, eh, kasi bakla, bigay todo ka rin naman kasi kakakilala ko pa lang. Si bakla parang, bakla 15 years of friendship na ba kayo kaya nakakapagbigay ka ng ganyan kalaking pera? Tanga lang, eh. Alam mo yun si Joey? Oh. Sabi ko, "Sira ulo 'to si Joey, oh, naloka na lang ako." "Ha? Bakla? Tayo nga tagal-tagal na lang magkakilala, unang utang ko nga lang sa'yo ₱1,000." True. Naloka ka pa, sabi mo pa sa'kin, "Ha, ₱1,000 lang pala yung utangin mo, puta." So nage-gets ninyo? I'm pretty sure nagkaroon na kayo ng ganyang mga Mm. kaibigan na talagang, okey na parang wala ka ng pakialam, parang Mm. you don't see any long-term trajectory for your relationship anymore, gano'n, 'di ba? Oo. Gano'n ang salian ng kandila, eh. Na I don't see you as a friend and, long-term anymore. Kaya Mm. ano, bardahan, ganyan. Yung Mm. talagang Hmm. siraan ng buhay, ganyan. So yung Yung ano China na, yung principle China of pagdating na sa reciprocity na. 'Di ba, yung parang, tangina, gaganyanin mo ako, 'di sige, 'di ba? Persona so non grata, ngayon, kasi persona non halimbawa, grata din kita, 'di ba? oh, oo, 'di ba nung sinabi, pepersona non grata niyo kami, sinabi ng mga senador persona non grata yung ambassador, "Ay hindi, aalis kami we work as a team, aalis kami sa team, wala kahit magsara ang Chinese embassy." Yung 'pag i-persona non grata niyo ako, sabalutan kami dito, 'di ba? Because we work as a team. Alam mo kung anong ginagawa ng China ngayon? Ito lang naman ang basa ko 'no, Oo. ginagaya nila yung ugali ng mga Pilipino. Yes. Yes. Oo. Alam mo yung mini-mirror This niya is na actually yung very ugali ng mga Chinese, eh. Pilipino. Hindi kasi Oo. hindi kasi ganyan ha? Ito yung ano, this is actually very Chinese, eh, and this also implies yung ano ba, yung hindi ka na niya nirerespeto. Yung hindi ka na niya nirerespeto. Yung mini-mirror na lang niya kung ano yung ginagawa mo gagawin ko sa'yo. Yan na yung ano, yan na yung parang I think this is the worst kind of barda. Alam mo yon? Yung Actually, gagawin very ko, Chinese yan. yung Alam mo ginagawa mo actually sa'kin. very Mm. Chinese yan 'pag na-assume ganyan. Mm. Ganyan mapuno ang Chinese kasi siyempre una kong jowa, Chinese Filipino. Mm. Siyempre nung bata-bata ka maarte ka, bakla. Mm. Alam mo ang ginawa niya, talagang ginagaya niya na ako. Ayoko rin. Ganyan siya. Ay, yung nag-iinarte Oo. na rin. Oo, oo. Siyempre, gusto mo artihan, o di sige. Hanggang Oo. ang gusto mo artihan, gano'n. Hanggang alam mo yung, ay shit, ginaya niya na ako. And Mm. in fairness, ano na yun, leading na sa paghiwalay yun. So, naghiwalay na Oo. kami. Pero, Oo. nagkikita pa rin naman kami nun. So, nagkikita pa rin na kami kasi mahal pa rin naman ang isa't isa pero hindi na kami pwedeng maging kami dahil nga it's unlivable anymore. So parang Oo. ganyan na ang eksena ngayon ng Philippines at China. Okay pa rin naman tayo pero we cannot go back to where we were before because Yeah. it's unlivable anymore, ganyan. Oo. Oo. Correct, correct. Tapos yung ganong klaseng ano, yung ganong, yung correct, yung ganong attitude ng China towards us, yung
papunta na kasi yun sa ano, di ba pagka nagkakaganyanan na kayo sa relasyon, yung gagayahin, yung ginagawa niya sa'yo, gagawin mo na sa kanya, wala nang respect yun eh. Wala nang respect. Kumbaga, what's gonna happen after this, we do not care anymore. Ganon. Sige, ginagawa niyo sa amin to. Di gagawin rin namin sa inyo. Patigasan tayo dito. Kung sinong unang aaray. Kung sinong unang aaray dito at maglalabasan tayo ng sama ng loob at galit sa isa't isa, when we walk away from that situation, that's it, pansit. Wala nang balikan yun. And yung ganitong level ng pagtrato ng China, I would say, no, I would say, kasi syempre, tawag dito, ang effect naman kasi nito, yung ginagawa ng Chinese Embassy, is really to the Philippines at large. To be honest, I do not exactly disagree with it. Kasi, yung ginagawa ng China somehow will help in the in the political awakening of a lot of Filipino people. Kung gaganyanin tayo ng China, I remember in so many discussion in the past, yung iba nga nagsasabi na, ang Pilipino kasi kailangan mo talagang saktan bago matuto. Ganon. At yung ganitong pambabarda na ginagawa ng China sa atin, especially dun sa mga Filipino public officials natin, it really exposes how weak our leadership is. Walang alam. Wala talagang alam. And with the kind of treatment we are getting from China, with the Chinese spokesperson, na-expose yung mga walang consistency, na-expose yung mga tanga, na-expose yung mga bobo. And somehow, it benefits yung consciousness ba natin? Na parang nakakahiya yung Pilipinas. Ang cringy. Sobrang cringy. Sobrang cringy. Yung palang up until now, Tariela doesn't want to apologize. He does not think na meron siyang ginawang mali doon sa decorum niya doon sa Saint Benilde. Ang nakakaloka kay Tariela, nagsalita na yung DFA. Mas mataas yung DFA kay Tariela. Correct. Bakla si Tariela Coast Guard, spokesperson ng Coast Guard, bakla mababa ka. Kaya pero ayaw pa rin yung mag-sorry. Ang backer nito. Correct. Yung backer ni Tariela, kailangan na lang yan tumahimik. And let the DFA do its job. Alam mo, kaya ka nga may Department of Foreign Affairs. It's the Department of Foreign Affairs that handle these issues. Si Tariela ayaw paawat. Bakla. Hindi nga raw siya magsusorry. Gusto niya eksena. Kailangan niya gumawa ng eksena. Oo. Bakit daw siya magsusorry? Ang China daw ba magsusorry? Parang, putang ina nito. Anong feeling niya ka-level niya yung China? Nakita mo ba yun? Ba't daw siya magsusorry? Nag-sorry na daw ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea? Teka lang Tariela, sorry. Ayan. Kung magsasorry daw ba siya sa China, ito yung interview niya. Jen, nag-sorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea, sa patuloy na pag-harass ng Filipino fishermen, sa pambubuli ng Philippine Coast Guard over the years, sa pagpapahirap sa Armed Forces of the Philippines whenever we do our resupply mission ng mga nakaraang taon? Are there any apologies that were extended to us by the Chinese government? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano,
Yan ang tanong ko sa kanya. Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? I think it is for him to respond to this question. Nanindigan si Philippine Coast Guard. Yun yung so yun yung interview niya. Ang question kasi sa kanya doon was, nag-sorry ka na ba? Magsasorry ka ba doon sa ginawa mo? Kasi nung nagkaroon nga siya ng speaking engagement sa De La Salle Benilde, ginawa niya ng caricature si Xi Jinping, okay? Actually simple lang naman eh. And Alan Peter Cayetano explained this very very well doon sa kaniyang interpellation ng Senate Resolution 256. Sabi niya, hindi natin pinag-uusapan dito kung kung sinusuko natin yung claims natin or kung meron tayong pinaglalaban or whatsoever. Ang sinasabi natin is that when it comes to diplomacy, you follow certain decorum. And that decorum, which is something that is agreed by all countries all over the world, you leave the president out of the bardagulan sphere. You do not speak about if you are a government official and let's say meron kang mga certain policies na hindi pinag-aagrihan doon sa ibang bansa and whatnot, you can say everything. Pwede mo silang birahin ng bonggang-bongga, but you do not attack the figurehead, the head of the state. Hindi ganon. Kasi pagka ganun ang ginawa mo, you would not be able to predict the retaliation eh. And proper decorum lang ba? Just to ensure that we all in the proper ni Tariela, ang inaano kasi ni Tariela, he doesn't know what it means to behave as a government official. He doesn't know how to behave as a government official. Grabe na insubordination na ginagawa niya. Oo, totoo. Wagas. I mean, to say na, ay, hindi ako magsasorry kasi nagsorry na ba ang China sa ganito? Nagsorry na ba ang sa ganito? Parang, sir, hindi po kayo magka-level ng China to speak that way. Ikaw talaga magde-demand? Bakit magsasorry? Nagsorry na ba ang China? Kineme, ganyan. Si Bongbong nga hindi nagde-demand ng ganun eh. Diba? Ang concern lang niya kung paano siya tatae today. Hindi nga concern yun eh. Diba? Di nga niya dineclare na persona non grata sila yung Chinese Embassy spokesperson eh. Diba? Ba't ikaw mo na si Tariela, feeling ni Tariela, siya yung presidente. Feeling niya, ka-level nga niya yung China. Girl, iba yung, alam mo kaya nga kasi feeling ko talaga, matindi ang, bakla ngayon lang naman naging maingay si Tariela, aminin niyo. Asan ba yan before? Wala naman yan, di ba? So di ba can you imagine, may spokesperson ng Philippine Coast Guard, tapos kailangan meron dedicated for that. At yan na lang nag-iisang karagatan na may spokesperson ng Pilipinas. Dapat kailangan, puro anti-China. Oo. Ayan. Seas in... Can you imagine bakit wala tayong Pacific Ocean, wala tayong Philippine Coast Guard as spokesperson on Pacific Ocean? Oo. Or Celebes Sea, or Sulu Sea. True. Categories of the Tapos, seas in the Philippines. Ayan. Wala tayong man lang. Bohol Sea spokesperson. Celebes Sea. Sibuyan Sea. Sulu Sea spokesperson. Wala, Tapos kailangan pa nating China yung aatakihin mo. Hindi ba?
Hindi ba kinakahalata? True. Ang dami nating sea pala sa Pilipinas, no? Sa West Philippine Sea lang tayo merong spokesperson. Ayan. It's so unfair. Kawawa naman si Camotes Sea, si Celebes Sea, si Bohol Sea, si Philippine Sea, si Visayan Sea. 'Di ba? Sa West Philippine Sea lang talaga. Sa West Philippine Sea lang talaga merong spokesperson. Ayan. Hindi nga siya nagsalita why Vietnam, hindi nga siya nagsalita why Vietnam has put military bases sa mga claimed seas.